Alam mo ba na 73% ng mga babaeng mahigit 60 taong gulang ay nagsuot ng mga kulay na talagang nagpapatanda at nagpapagod sa kanila, imbes na palakasin ang kanilang natural na ganda? Totoo yan. Ang mga kulay na bumagay sa iyo noong 30 at 40 mo ay maaaring hindi na nakakatulong sa iyo ngayon. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang kulay ng ating balat, nag-iba ang kulay ng ating buhok, at ang paraan ng pagtalbog ng kulay sa atin ay maaaring magbago ng husto. Ang maling kulay ay maaaring magmukha kang maputla, magpatingkad na mga linya, at magmukha pang pagod. Pero may magandang balita. Ang pagpili ng tamang kulay ay agad kang magmumukhang masariwa, mas nagliliwanag at elegante ng walang kahirap-hirap. Ngayon, ibabahagi ko ang 5 kulay na maaaring palihim na nagpapatanda sa iyo, at mas mahalaga, ang mga perpektong alternatibo para ilabas ang iyong natural na ganda. Kung gustong-gusto mong magmukha at maging pinakamaganda ka sa anumang edad, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang tips sa estilo at kagandahan na espesyal na idinisenyo para sa mga babaeng mahigit 60 taong gulang. Simulan na natin. Bakit mahalaga ang pagpili ng tamang kulay pagkatapos ng 60? Noong mas bata tayo, halos lahat ng kulay ay pwede nating isuot at magmukha pa ring masigla. Pero pagkatapos ng 60, mas malaki ang ginagampanan ng kulay sa kung paano tayo nagmumukha at nararamdaman. Habang tumatanda tayo, natural na nawawala ang init at liwanag ng ating balat, kaya ang ilang kulay na dating bumagay sa atin ay nagmumukha ng matapang o hindi maganda. Ang ilang kulay ay maaaring magpatingkad ng mga linya, hindi pantay na kulay ng balat, o dark circles nang hindi natin namamalayan. Kasabay nito, nag-iba ang kulay ng ating buhok. Kung ang iyong buhok ay naging kulay pilak, puti, o mas malambot na bersyon ng orihinal mong kulay, ang contrast sa pagitan ng iyong buhok at balat ay nagbago. Ibig sabihin, ang mga kulay na dating perpekto sa iyo ay maaaring magmukhang mapurol o maputla ang iyong balat. Ang puting-puting polo na dating nagmumukhang presko at elegante ay maaaring biglang magmukhang masyadong matapang. O ang kulay pastel na dating nagpapasigla sa iyong mukha ay maaaring magmukha kang maputla at pagod. Higit pa sa panlabas na anyo, ang mga kulay ay may kapangyarihang makaapekto sa kung paano tayo nararamdaman. Ang pagsuot ng tamang kulay ay hindi lang tungkol sa pagmumukhang mas bata, ito ay tungkol sa pagiging mas tiwala sa sarili, buhay, at nagliliwanag. Ang tamang kulay ay nagdadala ng init sa iyong mukha, nagtatampok ng iyong pinakamagagandang katangian, at nagpapakita pang mas masigla at approachable. Sa kabilang banda, ang maling kulay ay maaaring magpababa ng iyong sigla at magparamdam sa iyong hindi nakikita. Magandang balita, ang simpleng pagbabago sa iyong mga pagpipilian sa kulay ay maaaring gumawa ng malaking pagbabago. Kaya, simulan na natin ang 5 kulay na maaaring nakakasama sa iyo, at ang mga magagandang alternatibo na magpapalakas sa iyong natural na ganda. 1. Puting-puti, icy white. Bakit ang puro na puti ay pwedeng magpatingkad ng pagkaputla? Magsimula tayo sa kulay na itinuturing ng karamihan ng kababaihan bilang walang hanggang klasiko, puro puti. Presko, malinis, at elegante, ang puti ay naging batayan ng wardrobe sa loob ng mga dekada. Ngunit habang tumatanda tayo, ang pagsuot ng matapang na puting-puti ay maaaring gumawa ng mas maraming pinsala kaysa sa mabuti. Ang problema sa purong puti ay lumilikha ito ng mataas na contrast sa mature na balat na maaaring magbigay diin sa mga linya, anino, at anumang hindi pantay na tono. Sa halip na pasiglahin ang iyong kutis, maaari ka nitong magmukhang maputla, pagod, o mas matanda pa sa iyong tunay na edad. Ang epektong ito ay partikular na kapansin-pansin kung mayroon kang maputing balat na may kulay rosas na kulay, dahil ang malamig na puti ay maaaring maging maputla at walang buhay ang iyong balat. Para sa mas malalalim na kulay ng balat, ang puting-puti ay maaaring lumikha ng isang maabo na epekto na nagpapababa sa iyong natural na glow sa halip na pagandahin ito. Para sa mga kababaihan na may kulay pilak o puting buhok, ang purong puti ay nagpapakita ng isa pang hamon. Maaari mong ipalagay na ang pagsuot ng puti ay makakadagdag sa iyong buhok, ngunit sa katotohanan, ang puting-puti ay maaaring maging flat at walang kinang ang kulay abo o pilak na buhok. Sa halip na makinang at sopistikado, lumilikha ito ng isang matalas at halos klinikal na hitsura na walang init at lambot. At kung mas gusto mong magsuot ng puti dahil naniniwala kang nakakapayat ito, narito ang isang bagay na dapat isaalang-alang.
habang ang puti ay maaaring lumikha ng malinis at makintab na hitsura. Ang maliwanag na puting tela ay may posibilidad na magpakita ng liwanag sa paraang nagbibigay diin sa mga lugar na mas gusto mong palambutin. Ito ay totoo lalo na sa mga structured pieces tulad ng blazers o button-down shirts na maaaring maging mas kitang-kita ang mga linya sa paligid ng liig at panga. Kaya ano ang solusyon? Mas maiinit na puti. Ang susi sa pagsusuot ng puti ng maganda pagkatapos ng 60 ay ang pagpili ng mas malambot at mas nakakabigay na kulay na nagdaragdag ng init at lalim sa halip na matinding contrast. Sa halip na maliwanag at malamig na puti, pumili ng ivory, isang creamy white na may banayad na init na nagpapaganda sa iyong natural na kulay ng balat sa halip na talunin ito. Pearl white, isang malambot at eleganteng puti na nagpapakita ng liwanag sa isang nakakabigay na paraan na nagpapatingkad sa iyong kutis na mas sariwa at mas bata. Warm off-white o soft beige, perpekto para sa walang putol na paghalo sa iyong balat. Ang mga shade na ito ay lumilikha ng mas natural at walang hirap na kagandahan. Maraming kababaihan na nakatrabaho ko ang nagulat sa laki ng pagkakaiba ng simpleng pag-aayos ng kulay na ito. Ang pagpapalit lamang ng isang matalas na puting blusa para sa isang ivory o pearl toned na agad silang ginagawang mas malusog, mas masigla at mahusay na nagpapahinga. Isa sa aking mga kliyente, si Sarah, isang nakaistilong 70 taong gulang mula sa Boston, ay palaging mahal ang kanyang mga malulutong na puting kamiseta, ngunit napansin niya na sa tuwing isinusuot niya ang mga ito, tinatanong siya ng mga tao kung pagod siya. Nang lumipat siya sa isang malambot na ivory blouse, namangha siya sa dami ng mga papuri na natanggap niya tungkol sa pagiging sariwa at glowing. Kung hindi ka sigurado kung ang purong puti ay nakakabigay sa iyo, subukan ang mabilis na pagsubok na ito. Hawakan ang isang piraso ng puting tela malapit sa iyong mukha sa natural na liwanag at obserbahan kung paano tumutugon ang iyong balat. Bigla bang naging mapurol o solo ang iyong mukha? Lumalabas ba ang mga pinong linya at anino ng mas kitang-kita? Kung gayon, ang pagpapalit ng puting-puti para sa isang mas mainit na alternatibo ay maaaring ang pinakasimpleng paraan upang i-refresh ang iyong hitsura. Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang kulay na maaaring palihim na nakakasama sa iyo. 2. Matapang na itim, matte black. Bakit maaaring magpatingkad ang solidong itim? Sa loob ng mga dekada, ang itim ay itinuturing na ang tunay na wardrobe essential. Ito ay elegante, walang hanggan at universal na nakakapayat. Maraming kababaihan ang umaasa sa itim upang magmukhang makintab at nagkakasama-sama, naniniwalang ito ay isang ligtas na kulay na nababagay sa lahat. Ngunit pagkatapos ng 60, ang solidong matte black ay maaaring talagang gawin ang kabaligtaran. Maaari kang nitong magmukhang mas matanda, mas pagod, at maging ang pagbibigay diin sa mga linya at anino sa iyong mukha. Ang dahilan? Habang tumatanda tayo, natural na nawawala ng init at ningning ang ating balat. Ang itim ay isang lubos na sumisipsip na kulay na hindi nagpapakita ng liwanag, na nangangahulugang lumilikha ito ng matinding contrast at malalalim na anino. Sa halip na pasiglahin ang iyong kutis, maaari nitong alisin ang kulay sa iyong mukha, na ginagawang mas kapansin-pansin ang mga linya, wrinkles, at under-eye circles. Ito ay totoo lalo na para sa mga kababaihan na may kulay pilak, puti, o salt and pepper na buhok. Ang matinding contrast sa pagitan ng madilim na damit at magaan na buhok ay maaaring magmukhang malupit sa halip na sopistikado. Sa halip na magdagdag ng kasiglahan, maaari itong lumikha ng isang hugasan na epekto na nagpapamukha sa iyo na mas pagod. Ang isa pang issue sa itim ay ang bigat nito. Habang madalas nating iugnay ang itim sa pagiging nakakapayat, ang isang solidong itim na damit ay minsan ay maaaring lumitaw na mabigat, na lumilikha ng isang hadlang o napakalaking hitsura, lalo na para sa mga may mas buong figura. Ang isang head-to-toe black outfit ay maaaring kulang sa lalim, na ginagawang mas mahirap tukuyin at ay highlight ang iyong pinakamahuhusay na feature. Ngunit huwag mag-alala, hindi mo kailangang isuko ang itim ng buo. Ang susi ay ang pagpili ng mas malambot at mas nakakabigay na alternatibo na nagbibigay ng parehong pagiging sopistikado, ngunit sa mas banayad at mas pinong paraan. Narito kung ano ang isusuot sa halip. Charcoal gray, isang mayaman at malalim na gray na nag-aalok ng parehong nakakapayat na epekto tulad ng itim, ngunit may mas malambot at mas mapagpatawad na tono. Ito ay umaakma sa kulay pilak na buhok ng maganda at hindi lumilikha ng matinding contrast.
Navy blue, isa sa mga pinaka-elegante at universal na nakakabigay na shade para sa mga kababaihan na mahigit 60 taong gulang. Ang navy ay kasing swerte ng itim, ngunit nagdaragdag ng banayad na init na nagpapaganda sa mature na kulay ng balat sa halip na pababain ito. Soft espresso o deep chocolate brown, ang mga warm tone na neutral na ito ay nagdadala ng kayamanan at lalim ng hindi ang harness ng itim. Perpekto para sa paglikha ng isang makintab ngunit madaling lapitan na hitsura. Kung gusto mo pa rin ang iyong mga itim na piraso, narito kung paano isuot ang mga ito sa mas nakakabigay na paraan. Pumili ng mga textured na itim na tela tulad ng silk lace o cashmere na nagpapakita ng liwanag at nagdaragdag ng dimensyon sa halip na sumipsip nito. Hatiin ang solidong itim gamit ang mga accessories. Ang isang malambot na kulay na scarf, ginto o perlas na alahas, o isang blazer sa isang complementary shop shade ay makakatulong upang balansihin ang hitsura. Magsuot ng itim palayo sa iyong mukha. Halimbawa, pumili ng itim na pantalon o itim na palda na ipinares sa isang mas malambot at mas makinang na kulay malapit sa iyong neckline. Isa sa aking mga kliyente, si Patricia, isang nakaistilong 68 taong gulang na retiradong guro, ay palaging umaasa sa itim upang magmukhang sopistikado. Ngunit nagsimula siyang mapansin na ginagawa nitong mapurol at pagod ang kanyang kutis. Nang lumipat siya sa charcoal gray at navy blue, namangha siya sa pagkakaiba. Mas elegante at nagkakasama-sama pa rin siya, ngunit bigla na lamang sinasabi sa kanya ng mga tao na mas nagre-refresh at kabataan siya. Kaya kung palagi kang umaasa sa itim, isaalang-alang ang pagsubok sa isa sa mga alternatibong kulay na ito. Maaari kang magulat sa kung gaano ka mas malambot at mas masigla. Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong kulay na maaaring palihim na nagpapatanda sa iyo. 3. Maputlang dilaw, pale yellow. Bakit maaaring magpatingkad ng pagkaputla ng maputlang dilaw? Ang dilaw ay madalas na naugnay sa kaligayahan, init, at pagiging positibo na ginagawa itong isang nakakatuksong pagpipilian para sa damit. Gayunpaman, pagkatapos ng 60, ang ilang mga shade ng dilaw, lalo na ang maputla na pastel na dilaw, ay maaaring magkaroon ng hindi nakakabigay na epekto sa mature na balat. Sa halip na magdala ng sariwang glow, maaari nilang gawing mapurol, pagod, o kahit na bahagyang kupas ang iyong kutis. Ang issue sa maputlang dilaw ay kulang ito sa lalim at kayamanan tulad ng bold o warm yellows na maaaring mapahusay ang natural na init ng iyong balat. Ang maputlang dilaw ay may posibilidad na humalo ng masyadong malapit sa tumatandang kulay ng balat. Ito ay kapansin-pansin lalo na para sa mga kababaihan na may maputi o katamtamang balat, dahil ang mapusyaw na dilaw ay maaaring bigyang diin ang hindi pantay na pigmentation o gawing hugasan ang balat sa halip na masigla. Para sa mga kababaihan na may kulay pilak na kulay abo o puting buhok, ang maputlang dilaw ay hindi rin nagbibigay ng sapat na contrast na maaaring magpatingkad sa iyong buhok sa halip na makinang. Sa halip na papurihan ang iyong natural na kagandahan, maaari itong lumikha ng isang flat at walang kinang na epekto. At para sa mga kababaihan na may mas malalalim na kulay ng balat, ang mapusyaw na dilaw ay madalas na kulang sa kayamanan na kailangan upang ilabas ang kanilang natural na ningning. Kung minsan ay nagiging sanhi ng isang maabo o nakamute na hitsura. Kaya ano ang dapat mong isuot sa halip? Ang susi ay ang pagpili ng mas malalim at mas mayayamang dilaw na nagdaragdag ng init at kasiglahan sa iyong hitsura. Mustard yellow, isang mainit at makalupang shade na naglalabas ng malusog na glow at umaakma ng maganda sa maputi at malalalim na kulay ng balat. Honey gold, isang bahagyang mas malambot ngunit mayamang dilaw na nagdaragdag ng init ng hindi labis na malakas. Amber o deep saffron, ang mas malalalim na gintong kulay na ito ay lumikha ng isang maluho at nagliliwanag na epekto lalo na sa mature na balat. Marami sa aking mga kliyente na mahilig sa dilaw ang namangha sa kung gaano sila mas kabataan at masigla kapag lumipat sila mula sa pastel yellows patungo sa mas mayayamang gininto ang kulay. Isa sa kanila, si Linda, isang 72 taong gulang na lola, ang nagsabi sa akin na pagkatapos niyang huminto sa pagsusuot ng maputlang dilaw at nagsimulang yakapin ang mustard at gintong kulay, bigla siyang nakatanggap ng mas maraming papuri tungkol sa kung gaano siya kakinang. Kung hindi ka sigurado tungkol sa pagsusuot ng dilaw, isang madaling paraan upang magsimula ay ang pagsasama ng mga kulay na ito sa mga aksesory. Subukan ng isang mustard-colored scarf, isang gold-toned blouse, o kahit na isang handbag sa isang warm amber shade.
Ang mga maliliit na pagbabago na ito ay maaaring agad na magpaliwanag ng iyong pangkalahatang hitsura. Ngayon, dumako na tayo sa ikaapat na kulay na maaaring hindi sinasadyang nagpapatanda sa iyo. 4. Kupas na beige, faded beige. Bakit maaaring magpatingkad na hindi pansin ng kupas na neutral? Ang beige ay madalas na itinuturing na isang walang hanggang eleganteng neutral, madaling isuot, walang hirap na estilo, at perpekto para sa anumang okasyon. Ngunit narito ang catch, ang ilang mga shade ng beige, lalo na ang mga kupas o masyadong nakamute, ay maaaring talagang magpatingkad sa iyo sa pamamagitan ng pag-alis ng natural na init mula sa iyong balat. Ang problema sa kupas na beige ay kulang ito sa lalim at kasiglahan. Sa halip na pagandahin ang iyong mga tampok, maaari itong maging sanhi ng paghalo ng kulay ng iyong balat sa tela na ginagawa kang mapurol o kahit na hindi nakikita. Ang epektong ito ay kapansin-pansin lalo na para sa mga kababaihan na may maputi hanggang katamtamang kulay ng balat dahil ang beige ay maaaring tumugma ng malapit sa natural na mga undertone ng balat na nag-aalok ng kaunting contrast o kahulugan. Para sa mga kababaihan na may kulay pilak o puting buhok, ang kupas na beige ay maaari ding magkaroon ng graying effect na ginagawang hindi gaanong masigla ang buhok at inaagaw ang iyong pangkalahatang hitsura ng dimensyon. Kung mayroon kang mas madidilim na kutis, ang kupas na beige ay maaaring hindi magbigay ng sapat na kayamanan na nag-iiwan sa iyong kasuotan na mukhang patag sa halip na pinong. At kung ikaw ay isang tao na mas gusto ang neutral na mga tono dahil sila ay ligtas, maaari mong talagang mawalan ng pagkakataong magsuot ng mga kulay na nagdaragdag ng init at buhay sa iyong hitsura. Ang magandang balita, hindi mo kailangang isuko ang neutrals, kailangan mo lang piliin ang mga tama. Narito kung ano ang isusuot sa halip. Camel, isang mainit na gininto ang beige na nagdaragdag ng kayamanan at nagpapahusay sa natural glow ng iyong balat. Warm sand, isang bahagyang mas malalim na sun-kissed neutral na bumabagay sa karamihan ng mga kulay ng balat. Mocha o soft taupe, ang mas mayayamang neutral na ito ay nagbibigay ng init ng hindi ka hinuhugasan. Isa sa aking mga kliyente, si Maria, isang masiglang 75 taong gulang mula sa Miami, ay dating umaasa sa beige dahil naisip niya na ito ay klasiko at sopistikado. Ngunit pagkatapos ituro ng kanyang anak na ginagawa siyang hugasan, lumipat siya sa camel sa warm sand tones. Ang pagbabago ay instant. Bigla na lamang, ang kanyang kutis ay nagmukhang mas maliwanag, ang kanyang kulay pilak na buhok ay tumayo ng maganda, at naramdaman niya ang higit na kumpiyansa kaysa dati. Kung mahilig ka sa neutrals, subukang isama ang mas mayayamang alternatibo na ito sa iyong wardrobe. Ang isang camel-colored coat, isang sand-toned blouse, o isang mocha sweater ay maaari pa ring magbigay ng eleganteng understated na hitsura ng beige, ngunit sa paraang talagang nagpapaganda sa iyong mga feature sa halip na pababain ang mga ito. Ngayon, dumako na tayo sa huling kulay na maaaring banayad na nagpapatanda sa iyo. 5. Baby pink, baby pink. Bakit maaaring magpatingkad na kupas ang soft pastel pink? Ang pink ay madalas na naugnay sa pagkababae, lambot at isang kabataan na glow. Maraming kababaihan ang natural na umaakyat patungo sa mga kulay ng pastel pink, naniniwalang nagdaragdag sila ng isang maselan at romantikong ugnayan sa kanilang hitsura. Ngunit pagkatapos ng 60, ang baby pink na ang mga napakagaan na powdery pastel shades na iyon ay maaaring talagang magkaroon ng kabaligtaran na epekto. Ang issue sa baby pink ay kulang ito sa lakas at lalim na kailangan upang mapahusay ang mature na balat. Sa halip na magdala ng kasiglahan sa iyong mukha, maaari nitong magmukhang maputla, hugasan, o kahit na bahagyang walang buhay ang iyong kutis. Ito ay totoo lalo na para sa mga kababaihan na may maputing balat kung saan ang baby pink ay maaaring magbigay diin sa hindi pantay na tono ng balat o pamumula. Para sa mga may mas malalalim na kulay ng balat, ang mapusyaw na pink ay madalas na hindi nagbibigay ng sapat na contrast na ginagawang kulay ashen ang balat sa halip na makinang. Para sa mga kababaihan na may kulay pilak o puting buhok, ang baby pink ay may posibilidad ding lumabo sa halip na pagandahin ang kanilang natural na kagandahan. Sa halip na lumikha ng isang kapansin-pansing contrast, maaari itong maging sanhi ng pagsasama-sama ng lahat na humahantong sa isang hitsura na walang dimensyon. At kung mayroon kang mas buong figura, ang malambot na pastel pinks ay maaaring kung minsan ay gawing hindi gaanong tinukoy ang iyong silweta sa halip na lumikha ng structured eleganteng hitsura na gusto mo. Kaya ano ang dapat mong isuot sa halip?
Ang susi ay ang pagpili ng mga pink na may mas malalim at init na nagdaragdag ng kayamanan sa iyong kutis. Coral pink, isang magandang timpla ng pink at warm orange tones na nagdaragdag ng enerhiya at radiance. Rose pink, isang mas malalim at mas sopistikadong pink na nagpapaganda sa lahat ng kulay ng balat at nagdaragdag ng init sa mukha. Dusty mauve o raspberry pink, ang mas mayayamang pink na ito ay nagbibigay ng lambot ng pink, ngunit may dagdag na lalim na ginagawa silang mas nakakabigay sa mature na balat. Isa sa aking mga kliyente, si Jane, isang 67 taong gulang na may-ari ng negosyo mula sa Atlanta, ay palaging mahilig sa pink ngunit napansin na ang baby pink ay hindi na niya ginagawa ang kanyang anumang pabor. Nagpasya siyang subukan ang isang coral pink blouse sa halip at bigla na lamang sinasabi sa kanya ng mga tao na siya ay nagliliwanag at more alive. Ang maliit na switch na iyon ay nagdulot ng lahat ng pagkakaiba. Kung mahilig ka sa pink, subukang mag-eksperimento sa mas may init at mas mayayamang alternatibo na ito, maging ito ay isang rose-colored sweater, isang coral-toned blouse, o kahit na isang raspberry pink scarf. Makikita mo kung paano agad na nagpapasigla ang mga shades na ito sa iyong kutis at nagbibigay sa iyo ng isang kabataan na eleganteng hitsura. Ngayon na natakpan na natin ang 5 kulay na maaaring nakakasama sa iyo. Tapusin na natin ang ilang panghuling saloobin sa kung paano bumuo ng isang wardrobe na talagang nagpapahusay sa iyong kagandahan at kumpiyansa kung paano pumili ng mga kulay na babagay sa iyo. Ngayon na natuklasan na natin ang 5 kulay na maaaring hindi sinasadyang nagpapatanda sa iyo at mayroong mas nakakabigay na alternatibo. Pag-usapan natin kung paano ilapat ang kaalamang ito sa iyong wardrobe dahil ang katotohanan ay ang kulay ay isa sa mga pinakamadali at pinakamabisang paraan upang i-refresh ang iyong hitsura. Pagandahin ang iyong natural na kagandahan at palakasin ang iyong kumpiyansa nang hindi nangangailangan ng kumpletong pagsasaayos ng estilo. Ang paggawa ng ilang simpleng pagbabago sa iyong mga pagpipilian sa kulay ay maaaring maging mas malusog ang iyong balat, mas maliwanag ang iyong mga mata, at tulungan ka pang maging mas masigla. Ngunit paano mo malalaman kung aling mga kulay ang pinakamahusay na gagana para sa iyo? Narito ang ilang praktikal at madaling sundin na mga tip upang matulungan kang mahanap ang pinakanakakabigay na shade para sa kulay ng iyong balat, kulay ng buhok, at personal na estilo. Isa, subukan ang mga kulay sa natural na liwanag. Ang Ultimate Color Check. Isa sa pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng kababaihan kapag pumipili ng mga kulay ay ang pag-asa sa artipisyal na liwanag. Ang mga silid ng tindahan at panloob na ilaw ay maaaring mag-distort sa kung paano talaga nagmumukha ang isang kulay laban sa iyong balat. Ang pinakamahusay na paraan upang makita kung ang isang shade ay gagana para sa iyo ay ang tumayo malapit sa isang bintana o lumabas at hawakan ang tela sa iyong mukha. Tanungin ang iyong sarili, nagmumukha ba akong maliwanag, nagliliwanag at na-refresh ang aking balat? Kung ito ay isang mahusay na kulay para sa iyo. Nagmumukha ba akong mapurol, hindi malinis o pagod ang aking kutis? Kung gayon, ang kulay ay maaaring masyadong matigas o masyadong nakamute. Pro tip, kung hindi ka sigurado, kumuha ng selfie sa natural na liwanag at ihambing kung paano ka nagmumukha sa iba't ibang shades. Madalas na nakukuha ng kamera ang banayad na contrast na hindi natin laging napapansin sa salamin. 2. Bigyang pansin ang kulay ng iyong buhok. Binabago nito ang lahat. Habang tumatanda tayo, natural na nagbabago ang kulay ng ating buhok. Kung ang iyong buhok ay naging pilak, puti, salt and pepper, o lumambot mula sa orihinal nitong shade, ang mga kulay na dating umaakma sa iyo ay maaaring hindi na may parehong epekto. Narito kung paano ayusin ang iyong wardrobe batay sa kulay ng iyong buhok. Silver white o salt and pepper na buhok. Iwasan ang labis na malamig na tono tulad ng puting-puti o kupas na pastels na maaaring maging hugasan ka. Sa halip, yakapin ang maiinit na neutrals tulad ng ivory at camel, malambot na pink tulad ng rose o coral, at malalalim na eleganteng shades tulad ng navy at burgundy upang lumikha ng isang balancing contrast. Madilim na kayumanggi o itim na buhok, natural o tinina, maaaring mapahusay ng mayayamang jewel tones tulad ng teal deep purple at emerald green ang lalim ng iyong mga feature. Mag-ingat sa matinding itim at ipares ito sa mga malambot na accessories upang hindi ito mapuno ang iyong kutis. Blonde na may warm toned gray. Gumagana ng maganda ang mga malambot na muted na kulay tulad ng dusty rose warm beige at peachy tone.
Iwasan ang mga kulay na masyadong maliwanag o neon dahil maaari silang sumalungat sa iyong mas magaan na buhok. 3. Isama ang kulay sa pamamagitan ng mga aksesory. Isang simpleng paraan para subukan ang mga bagong shade. Kung nag-aalangan kang baguhin ng lubusan ang iyong wardrobe, magsimula ng maliit. Ang mga aksesory ay isang mababang commitment na paraan para mag-eksperimento sa kulay at makita kung ano ang pinakamahusay na gagana para sa iyo. Subukan ang isang scarf sa isang nakakabigay na shade. Kung ang baby pink ay hindi ang iyong pinakamagandang kulay, subukan ang isang malambot na rose o coral scarf sa halip. Agad nitong papasiglahin ang iyong kutis. Maaari ding magkaroon ng papel ang alahas. Gumagana ng maganda ang ginto o perlas na tono sa may init na kulay habang umaakma ng maayos ang silver jewelry sa malamig na shades tulad ng navy at deep purple. Ang handbags at sapatos ay isang magandang paraan upang magdagdag ng PE ng kulay nang hindi pinupuno ang iyong outfit. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng maliliit na elementong ito, maaari kang magpakilala ng mga bagong kulay sa iyong wardrobe nang hindi ganap na nangangako sa isang dramatikong pagbabago. 4. Huwag matakot mag-eksperimento. Hanapin ang iyong mga perpektong shade. Maraming kababaihan ang nananatili sa parehong paleta ng kulay sa loob ng maraming taon dahil nararamdaman nitong ligtas at pamilyar. Ngunit habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating balat, buhok, at pangkalahatang hitsura. Kaya hindi ba dapat magbago rin ang ating wardrobe? Kung ang isang kulay ay hindi na gumagana para sa iyo, hindi ito nangangahulugan na kailangan mo itong iwasan ng buo. Subukan ang iba't ibang shade sa loob ng parehong pamilya ng kulay. Kung mahilig ka sa pink ngunit napakapala ng baby pink para sa iyo, subukan ang rose pink blush o coral. Kung ang itim ay masyadong matigas, pumili ng charcoal gray deep navy o espresso brown. Kung palagi kang nagsusuot ng beige ngunit nalulugmok, mag-eksperimento sa camel warm sand o mocha. Magsimula sa pamamagitan ng pagpapalit ng 1 o 2 piraso lamang at tingnan kung ano ang iyong nararamdaman. Ang isang maliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. 5. Magtiwala sa kung paano ka nakaramdam sa isang kulay. Ang tiwala ay ang susi. Sa katapusan ng araw, ang fashion ay hindi tungkol sa pagsunod sa mga patakaran, ito ay tungkol sa pakiramdam na kamangha-mangha sa iyong suot. Isipin ang huling pagkakataon na may nagbigay sa iyo ng tunay na papuri tungkol sa iyong outfit. Malamang, ito ay isang kulay na natural na nagpaganda sa iyong mga feature. Kapag nagsuot ka ng isang shade na tama para sa iyo, dapat kang makaramdam ng higit na masigla at masigla tulad ng iyong mga mata ay mas maliwanag at ang iyong balat ay nagliliwanag, kumpiyansa, at walang hirap na elegante. Kung nagsuot ka ng isang kulay at agad kang makaramdam ng mapurol o pagod, o kung patuloy mong inaayos ang iyong makeup upang ayusin ang paraan ng pagtingin mo dito, iyon ay isang senyales na ang shade na iyon ay maaaring hindi ang pinakamahusay na pagpipilian para sa iyo. Dapat kang magpagaan ng fashion kaya magtiwala sa iyong mga instinct at piliin kung ano ang nagpapakislap sa iyo. Mahal na mga kaibigan, umaasa ako na ang video ngayon ay nakatulong sa iyo na muling pag-isipan ang mga kulay sa iyong wardrobe at bibigyan ka ng ilang inspirasyon upang i-refresh ang iyong hitsura. Ang pinakamagandang bahagi tungkol sa fashion pagkatapos ng 60 ay ang lahat ng ito ay tungkol sa pagdiriwang kung sino ka ngayon, hindi kung sino ka 20 taon na ang nakalilipas at hindi kung sino ang sinasabi sa iyo ng society na maging. Ang maliliit na pag-aayos ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung paano ka tumingin at pakiramdam araw-araw. Kaya bakit hindi magsimula sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang bagong kulay sa iyong wardrobe sa linggong ito? Subukang palitan ang iyong puting-puting top para sa isang malambot na ivory o palitan ang iyong solidong itim na outfit para sa navy blue at tingnan kung paano nito binabago ang iyong hitsura. Alin sa mga kulay na pagpapalit na ito ang pinakanasasabik mong subukan? Ipaalam sa akin sa mga komento at kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at ibahagi para patuloy naming madala sa iyo ang mga tips sa estilo at kumpiyansa na iniayon para sa mga kababaihan na mahigit 60 taong gulang. Salamat sa panonood at tandaan na ang pinakamagandang kulay na